Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay dadali namin kayo sa isang makasaysayang paglalakbay sa tatlong mahalagang rehiyon sa Kabisayaan at Katimugang Luzon. Ang Region 5, Bicol Region, Region 6, Western Visayas at Region 7, Central Visayas. Bawat isa sa mga rehiyong ito ay may kanya-kanyang natatanging kasaysayan, kultura at kontribusyon sa paghubog ng ating bansang Pilipinas. Sa aming presentasyon, tatalakayin namin kung paano nagsimula ang mga rehiyong ito, ang naging papel nila sa kasaysayan ng bansa at paano umusbong ang kanilang pagpapakilanlan sa paglipas ng panahon. Halina't balikan natin ang mga kwentong tapang kultura at pagbabago mula sa Region 5 hanggang Region 7. Next! Ito po ang aming mga members. Bangdayan Ian Andrew, Mendoza CJ, Cecilia Tristan, Adami Johan, Brittany Ira, Dayuan Jasmine, Elio Princess, Gossip Janice, Manalo Janaisa, and Saniko Hershey. Ang rehiyon ng Bicol Region ay dating kilala bilang Ibalo. Maaari nang galing sa salitang Ibalio, na ibig sabihin ay dahilan ng kabilang pangpang. Dumating ang mga Kastila noong 1567 at unang nabanggit ang Ilong Bicol sa mga dokumentong Kastila noong 1572. Tinawag din ang rehiyon ng Los Camarines dahil sa mga kubo na nakita ng mga Kastila sa Kamalig Albay. Noon, ang mga Bicolano ay naninirahan sa mga barangay na pinamumunuan ng dato. Ang kabuhayan nila ay pagsasaka, pangisda at pagpapalangalan sa mga marating na isla. Noong 1569, sinimula ng mga Kastila ang pananakop sa Bicol sa pamumuno ni Luis Enriquez de Guzman sa utos ni Miguel Lopez de Legazpi. Noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, dumating sa Bicol ang mga misyonerong Katoliko tulad ng mga Franciscano, Dominico at Agustino upang ipalapag ang mga Kristyanismo. Dahil dito, naging bahagi ng kultura ang mga Bicolano. Ang pananampalatayang Katoliko, dahil dito, naging bahagi ng kultura ng mga Bicolano ang pananampalatayang Katoliko. Isa sa pananampalatayang Katoliko. Isa sa pinakamahalagang bahagi nito ay ang mga debosyon sa Our Lady of Peña Francia na nagsimula noong 17th century. Pagsipat ng ika-17 na siglo, naging aktibo rin ang mga Bicolano sa laban para sa kalayaan. Sumali sila sa kilusang propaganda at sa Revolusyong Pilipino laban sa mga Kastila. Fourth slide. Isa sa mga kilalang bayani mula sa Bicol ay si Jose Maria Panganiban ng Camarines Norte, na naging aktibong kasapi ng kilusang propaganda. Noong panahon ng mga Amerikano, nagtayo sila ng mga paaralan at kalsada sa rehiyon. Ngunit pagsapit ng ikalawang digmaan, pandaigdig, lumaban ang mga Bicolano sa mga mananakop ng Hapon sa pamamagitan ng guerrilla warface or guerrillang pagdigma. Next. Mula noong 1946 hanggang sa kasalukuyan, kilala ang rehiyon ng Bicol sa agrikultura at mga likas na yaman tulad ng Bulkang Mayon, Caramuan Island, Donsol at Catanduanes. Tampok din sa mga kultura ng Bicol ang kanilang matibay na pananampalataya. Mga matuloy na pista gaya ng Peña Francia Festival at mga tanyag na maanghang na tutuing Bicolano. Next slide. Albay. Sikat ito dahil sa Mayon Volcano. Dati pa, may mga nakatira na dito bago pa dumating ang mga Spanish. Dumating ang mga Spanish noong 1569. Sa Kamalig sila unang nagsettle. Sumali ang mga tao dito sa mga laban para kalabanin ng Spanish at American rule.
At kilala sila dahil ang mga tao dito ay super tough at resilient, lalo na dahil malapit sila sa isang active volcano. Next. Camarines Norte. Pre-colonial pa lang, home na ito sa mga Subanen at ang mga early settlers ay nagfa-farming at fishing. During the American period, education and governance nila ay nag-develop. Tapos, post-independence, naging separate province sila noong 1919. Today, kilala sila as Land of the Heroes kasi dito pinanganak sila Jose Maria Panganiban at Wenceslao Vinsons. Next. During the Spanish period, explored ang Camarines Norte ni Juan de Salcedo noong 1573. At that time, part pa siya ng mas malaking Camarines Province. It means na hindi pa siya separate province noon, kundi kasama pa siya sa iisang administrative area. Next. Camarines Sur. Pre-colonial times pa lang, the time early Bicolanos dito lived by the rivers and coasts, trading with nearby islands. During the Spanish period, Naga or Nueva Caceres became a Spanish royal city. Dito rin nag-start ang Peña Franca devotion noong 1710. In the American period, education and local governance were introduced. Post-independence, naging largest and most populous province ito ng Bicol. And today, kilala ang Camarines Sur as the heart of Bicol, home to Caramoan Islands, and of course, the Peña Franca Festival. Next po, Catanduanes. Isa pa. Pre-colonial pa lang, ang mga Austronesian settlers dito ay busy sa fishing, farming, at trading. Noong Spanish period, part pa sila ng Albay Province, at syempre, kumalat din ang Christianity. During the American period, na-establish ang education at governance. Then, post-independence, naging separate province sila noong 1945. And today, kilala ang Catanduanes as the Land of the Howling Winds. Meron din silang magagandang beaches at surfing spots. Okay na. Pre-colonial, settled by Himalayas traders from China, Arabia, and India arrived. Spanish period, Spaniards explored in 1569, attracted by gold. American period, schools, governance, and migration increased. Post-independence developed as a center of cattle ranching. Today, cattle capital of the Philippines, famous for radio festival. Nawala ito eh. The Philippines, famous for radio festival and islands. Colonial, early people farmed, fished, and traded. Name from Sorsogon, trace a river upstream. Spanish period. Explored in 1569, part of Albay until separated in 1894. American period. Schools and roads built, resistance continued. Developed as an agriculture and fishing province, today known as the gateway to southern Philippines with Bulusan volcano and whale shark watching in Donsol. Western Visayas. Next na po. September 97, natag ang mga rehiyon sa Pilipinas. Okay na?
ulit. Diana, ulitin ko ba? September 24, 1972, nang unang itinatag ang mga rehiyon sa Pilipinas. Hinati ang bansa sa 11 na rehiyon sa pamamagitan ng Presidential Decree No. 1. Bilang bahagi ng Integrated Reorganization Plan ni Pangulong Ferdinand Marcos. Next. Ang mga probinsya ng Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, kasama ang dating sub-probinsya ng Guimaras at Negros Occidental ay pinagsama-sama upang bumuo sa rehiyon ng Western Visayas. Next na. Ang Western Visayas ay isang rehiyong administratibo sa Pilipinas. Ito ay binubuo ng 6 na probinsya: Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Pati na rin ang 2 highly urbanized cities, Bacolod at Iloilo. Ang Iloilo City ay nagsisilbing sentrong regional. Ang rehiyon ay pangunahing tinitirhan ng mga nagsasalita ng mga wikang Hilaraya, Hiligaynon, Aklanon at Capiz. But the Negros Occidental and its capital Bacolod City and sensation of 9,000. Aklan is regarded as the oldest province in the Philippines, with its history tracing back in the 13th century. Around 1250, 10 warring Datus, led by Datu Puti, fled the tyranny of Sultan Makatunaw and arrived at Panay Island, where they met the indigenous Ati people led by King Maricodo. Next. Through the barter of Panay, the Datus purchased the land from the Atis in exchange for gold and gift, celebrated with a grand feast. This historic event is commemorated annually through the Ati-Atihan Festival, where local honor the Atis with music, dance, and body paint. Next po. Panay was divided into 3 districts: Irong-Irong, Iloilo, Hantik, Antique, and Aklan, which included Capiz. With Aklan under Datu Bangkaya, Aklan developed its own dialect and custom, leading to the distinct cultural identity and strong regional pride. Next po. Over the years, Aklanon persistently campaigned for separation from Capiz. 1901. First petition by Don Natalio V. Acevedo. 1920 to 1925, 1930, several bills filed by Aklan representatives. Next. Ipinapakita at ipinapaliwanag na ang isla ng Panay ay tanging nahahati sa 3 sakop: ang Hantik, Cagayan, at Irong-Irong. Ang Irong-Irong ay naging Iloilo, ang Aquian ay naging Aklan at Capiz, at ang Hantik ay naging Antique. Ang pangalang Hantik ay nagmula Diyan na ulit. Antique. Ipinapakita at ipinapaliwanag na ang isla ng Panay ay nahahati sa 3 sakop: ang Hantik, Cagayan at Irong-Irong. Ang Irong-Irong ay naging Iloilo,
Ang Achaean ay naging Aklan at Capiz at ang Hantik ay naging Antike. Ang pangalang Hantik ay nagmula sa malalaking itim na langgam na tinatawag na Hantik-Hantik na matatagpuan sa isla. Sa kabuuan, ipinapaliwanag ng larawan ang pinagdala ng pangalan ng Antik at ng kaugnayan nito sa kasaysayan ng Panay. Next. Spanish Colonial Era o panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Sinasabi noong panahon ng mga Espanyol, ang probinsya ng Antique ay madalas atakihin ng mga Moro Riders na mga pirata mula sa Mindanao. Dahil dito, nagtayo ng mga watchtowers o bantayan para protektahan ang Antique. Ang mga bantayan na ito tulad ng Old Watchtower sa Libertad o Estaca Hill sa Bugasong ay ginawa para makita agad ang mga paparating na pirata at makapaghanda ang mga tao. Next na be. At noong 1970, ginawa ang Antique na isang politico-military province. Ibig sabihin mayroon itong pamahalaan at militar. Ang unang kapital ng Antique ay ang bayan ng Antique, na ngayon ay tinatawag na Hamtik. Kalaunan, inilipat ang kapital sa Bugasong na Bugasong din noon. At sa huli, sa San Jose de Buenavista, sa pagtatapos ng 1700s, mayroon ng 9,228 pamilya sa Antique. Next na be. Japanese occupation ng 1942 to 1945. Sinakop ng Imperial Japanese Army ang Antique noong World War II. Lumaban ang mga sundalong Pilipino mula sa 60th at 62nd Infantry Division at 6th Constabulary Regiment, kasama ang mga gerilya para palayain ang Antique mula sa Hapon noong 1945. At dito daw nagtagumpay ang mga Pilipino na palayain ang probinsya. Next na be. Martial Law Era 1981. Sa panahon ng diktaturang Marcos, naganap ang Bacong Bridge Massacre sa Colasi, Antique noong December 19, 1981. 5 nagpoprotestang magsasaka ang pinatay ng Philippine Constabulary. Ang mga biktima na ito ay pinangaralan sa bantayog ng mga bayani para sa kanilang sakripisyo. Next na be. Contemporary period. Noong 2014, natuklasan ang Antique rice terraces na pinaniniwala ang mahigit 200 taong gulang na. Ito ang kauna-unahang rice terraces na natagpuan sa labas ng Cordilleras noong 2017. Noong 2017, matatagpuan na host ng Antique ang pambasang sports event na palarong pambansa sa unang pagkakataon. Next na. History of Capiz. Next na ba? Ipinapakita rito ang maikling kasaysayan ng Capiz noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Noong 1566, dumating ang mga Espanyol sa bukana ng Ilog Banica, ang bayan ng Panay, na dating Pamban. Ulit dun sa Ipinapakita rito ang maikling kasaysayan ng Capiz noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Noong 1566, dumating ang mga Espanyol sa bukana ng Ilog Banica. Ang bayan ng Panay, na dating Bamban, ay naging unang base ng mga Espanyol at nagtayo si Juan de la Isla ng isang kuta noong 1570. Noong 1569, dumating si Miguel Lopez de Legazpi mula sa Cebu at tinawag ang lugar na Isla de los Ventados dahil sa mga lokal na may tattoo. Ayon sa alamat, ang pangalan ng isla ng Panay ay galing sa Panhay and esta isla o mula sa salitang Aita o Aninipay. Ang Panay ang pangalawang pamayan ng Espanyol
pagkatapos ng Cebu. Ang Kalye Revolution ay itinuturing na pangalawang pinakalumang kalye sa bansa. Ang Panay ang dating kabisera ng probinsya na inilipat sa kasalukuyang Rojas City na dating Capiz. Next na be. Sa panahon ng mga Kastila, sa panahong ito noong 1716, ang Capiz ay naging isang hiwalay na enkomenda at kalaunan ay isang probinsyang politiko-militar. Sa huling taon ng 1700s, ang populasyon ay binuo ng 11,459 na katutubo at 89 na pamilyang Espanyol-Pilipino. Ang kalapit na Iloilo ay pinarangalang bilang most loyal and noble city ng Espanya. Sumali ang Capiz sa Rebolusyong Pilipino, ngunit sumuko ang mga puwersang Espanyol sa mga lokal ng Iloilo. Ang Capiz ay naging bahagi ng Federal Republic of the Visayas sa ilalim ng unang Republika ng Pilipinas. Go na be. Next. Yan. Panahon ng mga Amerikano. Sa panahong ito, noong Abril 15, 1901, itinatag ang pamahalaang sibil sa Capiz sa pamamagitan ng Act No. 115. Go na ba? Ang pananakop ng mga Hapon. Sa panahong ito, noong Abril 16, 1942, lumapag ang mga puwersang Hapones sa Capiz. Noong Desyembre 20, 1944, pinalaya ng mga lokal na gerilya ang probinsya, na nagtapos sa kontrol ng mga Hapones. Ang paghihiwalay ng Aklan mula sa Capiz ay naganap noong Abril 25, 1956 sa pamamagitan ng Republic Act 1440. Ang batas na ito ay nagmarka ng isang mahalagang pagbabago sa divisyon ng mga lalawigan sa Pilipinas, ang Aklan at Capiz, na dating isang lalawigan ay naging dalawang magkahiwalay na entidad. Ang pagbabagong ito ay nagbigay sa mas nakatuong pag-unlad at pamamahala sa bawat rehiyon. Ang mapa sa imahe ay nagpapakita ng lokasyon ng Aklan at Capiz. Ipinapakita nito ang kanilang geographical na relasyon at ang bagong division pagkatapos ng Republic Act 1440. Next na. Next. Spanish period. Drafted plan of the Port of Iloilo in 1738, originally named the Fortificación de Nuestra Señora del Rosario El Alberto El Helio. Next. Spanish period. Casa Real de Iloilo was the official residence and administrative seat of the Spanish governor and alcalde mayor during the colonial period. Next. In 1565, Spanish force led by Legazpi, grandson Felipe de Salcedo, and missionaries arrived in Panay to find resources. A settlement was established in autumn in 1572, making it the second Spanish colony after Cebu. Reinforced by Spanish and Mexican troops, Autumn grew quickly. Next. The Panay natives allied with the Spanish against Muslim force from Brunei and Manila. Helping in the conquest of Manila, Christianity spread fast and former Visayan raiders became soldiers and farmers. Due to
Due to pirate attacks, the Spanish moved their base to Arevalo in 1581, then to Irong-Irong or Iloilo in 1700s. Fort San Pedro was built for defense, and Iloilo became region's main center. The view of the port of Iloilo's harbor and warehouse in 1894. American period. After the Spanish withdrawal, revolutionary force entered Iloilo and established a provincial government. Raimundo Melisa was elected mayor on January 17, 1899. In 1900s, American force arrived, downgrading Iloilo from a city to a township. Through Act number 719 in 1903, the municipalities of Jaro da Paz, Mandarao, and Molo were incorporated into Iloilo. Pavia was briefly added in 1905 but separated in 1907. Jaro became independent in 1908 and La Paz regained autonomy in 1920. Japanese occupation in 1942 to 1945. Japan occupied Iloilo in 1942, causing economic collapse and war crimes against civilians. Guerrillas led by Macario Peralta Jr. fled most of Panay. The city was liberated on March 25, 1945. Captured Japanese troops were held in Jaro Plaza. Post-war and independence era. After World War II, Iloilo suffered major damage, worsened by a 1966 fire that destroyed most of downtown economic decline followed due to labor unrest, a failing sugar industry, and rural instability causing many Ilonggos to migrate. Recovery began with new port projects, attracting investors and reviving the economy. Iloilo became a highly urbanized city on December 22, 1979. History of Guimaras. Ako na dyan. Sige. History of Guimaras. Sa unang bahagi ng kasaysayan pagkatapos ang pagkatalo ni Magellan noong 1521, ang mga nakaligtas na Espanyol ay dumaan sa Leyte at iniwan ang kanilang barkong Concepcion malapit sa Bohol at tuluyang nakarating sa Panay. Isang marinong Portuguese ang posibleng nagpangalan sa kalapit na isla na Guimaraes mula sa lugar ng kapanganakan ng mga Portuguese. Ang Guimaras ay kilala noon pa man sa paggawa ng barko at likas na yaman tulad ng kahoy, bato, pulot, pagkit, bigas, mais at isda. Next. Kolonisasyon ng Espanyol noong 1591. Binanggit ni Gobernador General Dasmariñas ang mga pagbisita ng mga misyonaryo sa Guimaras na kalaunan ay naging bahagi ng parokya ng Iloilo. Nagdusa ang isla sa mga pag-atake ng mga pirata na nagpabagal sa paglaking populasyon. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang jurisdiksyon ng relihiyon sa isla mula sa mga Agustino patungo sa Jesueta. At pagkatapos ay sa mga Dominikano. Go na be. Next. Noong ika-19 na siglo,
May dalawang dayuhan na bumisita sa Iloilo at nagbigay ng magagandang komento tungkol sa Guimaras. Isa na rito si Sir John Bowring, ang British Governor ng Hong Kong. Ng sikat na librong A Visit to the Philippines. Noong 1859, binanggit ni Bowring nitong ligtas ang paglalayag. Gumbe. Noong 1988, ang Guimaras ay nahati sa tatlong munisipalidad, ang Buena Vista, Jordan, at Nueva Valencia. Naging sa-probinsya ito ng Iloilo noong 1966 at nagkaroon ng mas malaking otonomiya. Maraming lokal na leader ang nagsilbi sa pamamagitan ng paghirang at halalan, kabilang sina Governor Antonio Ortiz at Dr. Catalino Nava. Next na ba? Noong 1992 naman, ang Guimaras ay ganap na naging probinsya matapos ang isang plebisito. Si Emily R. Lopez ang naunang hinirang na provincial governor. Noong 1995, dalawang bagong munisipalidad, ang San Lorenzo at Sibunag, ay nilikha. Kaya umabot sa 5 ang kabuoang bilang. Go na be. Next slide po. Spanish colonial era. Negros Island was originally called Buglas by its native inhabitants, a term in Old-Ilocano meaning cut off, possibly referring to its separation from other islands. Next po. Spanish colonial era. Spanish explorers arrived in 1565 and they renamed it Negros after encountering the dark-skinned natives. Next po. Early towns included Binalbagan, 1572, and Ilog, 1584. The capital moved from Ilog to Himamaylan, then to Bacolod in 1849. In 1890, the islands was divided into Negros Occidental and Negros Oriental. After Spanish rule, it briefly became the Cantonal Republic of Negros in 1898 with Bacolod as capital. Next po. Early towns included Binalbagan, 1572, and in Ilog, 1584. The capital moved from Ilog to Himamaylan, then nagulit ba? Hindi pa. In 1890, the island was divided into Negros Occidental and Negros Oriental. After Spanish rule, it briefly became the Cantonal Republic of Negros 1898 with Bacolod as capital. Next po. Jose de Luzuriaga, the second governor of Negros Occidental, succeeding Melesio Severino. Next po. After Spanish rule ended, the Cantonal Republic of Negros became a U.S. protectorate until 1901, when Negros Occidental and Oriental were integrated into the American civil government under U.S. and later Commonwealth rule. Negros Occidental's economy grew rapidly due to the sugar industry and access to the U.S. market. Next po. From 1914 to 1927, new settlements and railways were built to support sugar production. Labor migration from Panay and Spanish immigration boosted the workforce and economy. Major towns like Bacolod, Silay, and La Carlota developed around haciendas and sugar centrals. Next po. The province has a history of problems with mine pollution, one of the worst episodes being the tailings dam failure and spill of 28 million tons of copper mine tailings from a mine of the
Maricalum Company on November 8, 1982. Next po. During the 1970s and 1980s, atrocities against peasants were committed, with one such harrowing example being the Escalante Massacre. Next po. Negros del Norte was created from Negros Occidental on January 3, 1986, but its creation was declared unconstitutional on July 11, 1986, and was immediately abolished on August 18, 1986. Next po. After 1987, Negros Occidental's economy improved through agricultural diversification and industrial growth. Investments in farming, seafood, and consumer goods boosted development. Today, it is one of the most progressive provinces with the most cities outside Metro Manila. Next po. In 2015, the Negros Island Region, NIR, was created by merging Negros Occidental and Negros Oriental, but it was dissolved in 2017 due to the lack of funding. Talks of reviving the region continue, especially with the push of federalism. Local leaders have proposed renaming the provinces to their pre-colonial names and forming a Negros-Salmon federated region. Next po. So sa arrival of the Spanish, so Spanish colonial period sa Philippines, kasi nag-start sa Philippines nung, wait lang ulit, ayan na. Diyan na kayo sa lako. Walang signal. So, nagsimula ang Spanish colonial period sa Philippines. So, noong 1521, dumating si Ferdinand Magellan at pinakilala ang Christianity. And noong 1565 naman, si Miguel Lopez de Legazpi ang nag-establish ng unang Spanish settlement sa Cebu. And nabanggit din dito yung Sandugo of Blood Compact nila Legazpi at local leaders. Pati na rin ang colonization ng Negros Oriental at Siquijor. So, sa panahong ito, nagsimula rin magtayo ng mga simbahan at watchovers bilang depensa. Next slide po. So, tungkol naman sa American period, dito nagkaroon ng malaking improvement sa infrastructure at education. Nakalagay na nag-establish sila ng schools at nag-improve ang mga daan at facilities. Na-highlight din noong 1901 na found ang Silliman University sa Dumaguete. Next slide po. So dito naman, nakafocus naman sa experience ng region noong World War II na occupy sila ng Japan. Pero noong 1945, na-liberate ng mga local guerrilla fighters at allied forces. Kaya ito naging panahon ng mga conflict. Pero nag-lead sa PIDA mula sa Japanese occupation. So next slide po. Yan. So, tungkol naman sa modern central ng Visayas, pinakita ang identity at attractions ngayon sa region. Kasama dito si Cebu bilang Queen City of the South and Chocolate Hills ng Bohol Negros, Oriental na kilala bilang City of Gentle People at ang mystical traditions ng Siquijor. So, next slide po. Yan. History of Cebu. Next slide po. So, pre-colonial period. So, na-describe ng Cebu bago dumating ang mga Spanish, nakalagay na thriving settlement na siya noon, kilala bilang Sugbo. Important na rin siya as trading hub kung saan nakikitrade na ang mga merchants mula China, Malaysia at Arabia. Ipinakita nito na matagal ng center of commerce at culture ang Cebu bago pa dumating ang Europeans. Next slide po. So, dito naman sa slide ito is tungkol sa Spanish arrival at role. Dito nakafocus sa pagdating ni Ferdinand Magellan noong 1521, kasama dito yung encounter niya kay Rahan Humabon at ang conversation ng maraming Cebuanos sa Christianity. Nabanggit din yung Santo Niño Estadio na regalo at ngayon ay pinakamatandang Christian relic sa Pilipinas. Next po. So, sa Spanish period naman, it's tungkol naman sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565. Siya ang nag-establish ng unang permanent Spanish settlement sa Cebu. Pinangalanan niya itong La Villa del
Santissimo Nuembre de Jesus, kaya naging first city ng Spain sa Philippines ang Cebu. Next po. American and Japanese period, ito ay tungkol sa noong 1898 nagsimula ang American occupation at nagdala ito ng improvement sa economy at education. Pero noong World War II, na-occupy ang Cebu ng Japanese forces. Natapos ito noong 1945 nang maliberate ng Filipino guerrillas at American troops. Next po. So, tungkol naman sa modern Cebu, nakalagay dito na Cebu City ang kilala bilang Queen City of the South dahil siya ang cultural, economic, at educational hub ng Visayas. Highlight din yung Sinulog Festival na ginanap taon-taon bilang honor sa Santo Niño at symbol ng Catholic heritage ng lungsod. Next slide po. Next po. Yan. So, tungkol po sa pre-colonial period ng Bohol, nabanggit dito na originally nakatira doon ang Acacia people at sumunod ang ibang Visayan settlers. Na-highlight din na trading hub na siya noon at nakipag-trade sa mga merchants mula China at Malaysia at South Asia. Ang mga early inhabitants ay kilala rin sa skills sa boat making at agriculture. Next po. So, yan, Spanish period po. So, noong 1565 dumating si Miguel Lopez de Legazpi at nakipagsandugo kay Datos si Catuna, simbolo ito ng friendship at alliance ng Spanish at Pilipino sa panahong iyon. Next po. American and Japanese period. Under American rule, 1899 onwards, Bohol saw improvements in education and in infrastructure. During World War II, Japanese forces occupied Bohol. Local guerrillas, together with Allied forces, liberated the island in 1945. Next. Next na. History of Negros Oriental. Bago dumating ang... Next pala. Pre-colonial period. Bago dumating ang mga Kastila, tinawag itong boblas na nangangahulugang putol o naputol na bahagi ng lupa. May mga komunidad na ng mga Austronesian, settler at Malay migrants na naninirahan dito. Nagtatanim sila ng palay, mais at tubo at makikipagkalakalan sa mga karabig pulo gaya ng Cebu, Bohol at Mindanao. Next. Spanish period. Noong 1565, nasakop ito ng mga Kastila. Noong 1734, formal na nahinati ang isla sa Negros Occidental, Kanluran at Negros Oriental Silangan. Pinakilala ng mga Kastila ang sugarcane industry na kalaunan naging pangunahing produkto ng rehiyon. Nagpatayo rin sila ng mga simbahan at bayan gaya ng Dumaguete na naging sentro ng relihiyon at edukasyon. Next po. American period. Matapos ang Spanish-American War, naging bahagi ito ng Philippine Commonwealth sa ilalim ng mga Amerikano. Nagpatayo sila ng mga pampublikong paaralan at pagpalawak ng kalayaan sa lokal na pamahalaan. Ang Silliman University 1901 sa Dumaguete ang naging kauna-unahang Protestant University sa buong Asia. Next po. Japanese occupation. Sinakop ng mga Hapon noong World War II, maraming lokal na guerrilla at kasapi ng resistance movement ang lumaban-laban sa mga Hapon hanggang sa dumating ang pwersa ng mga Amerikano noong 1945. Next po. Modern period. Kilala ngayon bilang sentro ng edukasyon at kultura ng Visayas dahil sa Dumaguete City, City of Gentle People. Ang ekonomiya ay nakasandal sa sugar industry, agriculture, fishing, at tourism. Kilala rin ang mga destinasyon tulad ng Apo Island, diving spot, at mga lumang simbahan. Next po. Next po. Pre-colonial period. Kilala noon bilang Isla del Figo o Island of Fire.
ng mga Kastila dahil sa nagningning ng libo-libong fireflies sa kagubatan o bago pa man dumating ang mga dayuhan, may maliliit na barangay dito na naniniwala sa anito at nagsasagawa ng ritual at paggagamot gamit ang kalikasan, pinagmulan ng reputasyon ng isla bilang sentro ng mysticism at traditional healing. Next po. Dumating ang mga Kastila noong 1565 kasama si Miguel Lopez de Legazpi. Ginawang bahagi ito ng probinsya ng Bohol at kalaunan ay sinama sa Negros Oriental. Nagpatayo sila ng lumang simbahan at batay sa pirata, watchtower, na makikita pa rin hanggang ngayon. Ang Kristyanismo ay mabilis na lumaganap sa isla. Next po. Nananatili itong bahagi ng Negros Oriental sa panahon ng mga Amerikano, pinahusay ang transportasyon at edukasyon, ngunit nananatiling rural at agricultural ang pamumuhay ng karamihan. Next po. Japanese occupation. Naranasan din ng isla ang pananakop ng mga Hapon, may mga gerilya at lokal na person na lumalaban para sa kalayaan habang ang iba ay nagtago sa bundok upang makaiwas sa arasan noong 1945. Modern period. Naging hiwalay sa probinsya noong 1971. Ngayon, kilala ito bilang tourism spots dahil sa puting buhangin, diving sites, waterfalls at cultural mysticism, fight healers, herbal medicine at festival. Patuloy ang balanse ng modernong pamumuhay at tradisyonal na paniniwala. Region 8. Region 8, Eastern Visayas. History of Eastern Visayas. Noong 1521, dumating ang expedition ni Ferdinand Magellan sa Homonhon Island, Eastern Samar. Ito ang unang pagkakakita ng Europos sa Pilipinas. Sa Limasawa Island naman, Southern Leyte, dinaos ang unang Easter Sunday Mass, tanda ng pagpasok ng Kristyanismo sa bansa. Noong huling bahagi ng 1500, nagtatag ng permanenteng pamayanan ang Kastila. Malaking papel ang ginampanan ng Jesus missionaries sa pagpapakilala ng Kristyanismo at sa pag-organisa ng mga bayan. Nung unang sakop pa ng Cebu ang Leyte at Samar, ngunit noong 1735 inihiwalay sila at opisyal na naging hiwalay na mga probinsyano noong 1763. Sa panahon ng digmaan, naging makasaysayang lugar ang Leyte dahil dito naganap ang Leyte Gulf Landings noong 1944. Pinangunahan ni General Douglas MacArthur na nagbigay daan ng paglaya ng Pilipinas mula sa panahon. Dito rin naganap ang Balangiga Massacre noong 1901 nang sinakay ng mga Pilipinong mandirigma ang mga tropang Amerikano. Sa kasalukuyan, ang Eastern Visayas ay patuloy na umuunlad, kilala sa natural na yaman, kultura at turismo. Birilan. History of Birilan. Sa simula, tinanong ito ng Island de Panua ng mga Kastila. Ang pangalan ay maaaring tumutukoy sa isang uri ng lambat sa pangingisda. Noong ika-17 hanggang ika-18 siglo, naging biliran ang tawag mula raw sa damong tinatawag na Baro Birilan sa sagana noong Kapatagan. May isa pang paniniwala na pinalitan ang
Pang- Pangalan para maibsan ang galit ng mga espiritu matapos pumutok ang Mount Pananaw noong 1669. Ang Dalutan Islet ay tanda raw ng mga sinaunang handog ng mga katutubo para sa mga espiritu ng Panamaw. Noong 1712, naitatag ang unang bayan ng tinatawag ding Biliran. Noong 1782, naging isang parokya ito ng may patron saint na si San Juan Nepomuceno. Noong 1869, naging hiwalay ng bayan ang naval mula Biliran. Paglaon ng paghiwalayin ang Samar at Leyte. Ginawa namang sa province ang Leyte, ang Biliran. Independence, April 8, 1959. Nalagdaan ang Republic Act 2141 na nagsasabing sub-province ng Leyte ang Biliran. May 11, 1992, dahil sa Republic Act 7160, Local Government Code, naging ganap na independent province ang Biliran. Ang pagpapatayo ng Biliran Bridge at pagkaroon ng kuryente sa isla ay nakakatulong sa transportasyon at ekonomiya. Sa Local Government Code ng 1991, mas naging aktibo ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga proyektong nakatulong sa pamamayan. January 3, 2019, sa pamamagitan ng Republic Act 9718, ang Naval State University ay pinalitan ng pangalang bilang Biliran Province State University at isinama rito ang Biliran National Agriculture College. Naman po sa modern period ng provincial formation, dati bahagi lamang ng Samar ang Eastern Samar. Noong Hunyo 1965, sa pamamagitan ng Republic Act 4021, hinati ang Samar sa tatlong probinsya na ang tawag ay Northern Samar, Eastern Samar, at Western Samar. Next po. So, dito naman po tayo sa key dates sa history ng Eastern Samar. Noong 1521, dumating sa Magellan sa Homonhon. Ito ang unang kontak ng mga Europeo sa Pilipinas. 1951, sa Balangueja Massacre. 1965, naging hiwalay sa probinsya ang Eastern Samar. And 1967, ito yung unang halal ng opisyal ng probinsya. Next po. Leyte. Mga katutubong ugat. Bago dumating ang mga Kastila, kilala ang lugar bilang Mayrite, isang pamayan ng pinagmumunuan ni Dato Ete. Ang mga tao noon ay may sariling pamahalaan, kultura, at paniniwala, bago sila naapektuhan ng mga kolonisasyon. Unang pakikipag-ugnayan ng Kastila. Noong 1521, namataan ni Ferdinand Magellan ng isla ng Homonhon na nagsisilbing simula ng naitalang kasaysayan ng lugar, panggalugad at pagpangalan ng Kastila. Noong 1543, dumating si Ruy Lopez de Villalobos at pinangalanan ang isla bilang Pilipinas. Nakalaunan ay naging pangalan ng buong kapuluan. Kolonisasyon. Kalaunan, sinakop ng mga Kastila ang Leyte. Pinapakilala ang Kristyanismo at itinalaga si Our Lady of the Holy Immaculate of Mary bilang patrona. Nagtagtag din sila ng sub-province at noong 735, inihiwalay ang Leyte at Samar mula sa Cebu upang maging iisang unit ng mga kabersang ng Carigasan.
Noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano, itinayo ang Leyte Provincial Capital sa lungsod ng Tacloban. Simula ang construction nito noong 1917 at natatapos noong 1924. Ang gusaling ito ay nagsisilbing sentro ng pamahalaan na panlalawigan at simbolo ng pag-unlad ng Leyte sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano. Ikinalawang digmaan, pandaigdig at labanan sa Leyte Gulf. Ang pinakatanyag na kaganapan sa kasaysayan ng Leyte ay ang labanan sa Leyte Gulf noong October 1944 na kinilalang bilang pinakamalaking labanan pandagat sa kasaysayan. Ang pagsalakay sa Leyte ay nagsisilbing simula na pagpalaya ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapones. Noong panahong pagkatapos ng digmaan at magkabagong kasaysayan, noong November 2013, matinding sinalantana ang Leyte ng super bagyo Yolanda, Haiyan, na nagtutulot ng libo-libong pagkakamatay at malawak ang pagkasira ng mga kabahayan at kabuhayan. Tama. Next po. So, sa pre-colonial era, bago pa dumating ang mga Kastila sa isla ng Samar, ay may iba't ibang pangalan ito, tulad ng Samar, Ibabaw, at Tadyang. Pinapakita nito na may matatag na kultura at pagkakakilanlan ng mga tao sa lugar bago pa man dumating ang mga Banyaga. Next po. So, yun naman tayo sa Spanish colonial period. So, in 1596, nilagay ang Samar sa ilalim ng pamahalaan ng Cebu. Tapos, nagtatag sila ng misyon sa paglapag noong 1614 para sa mamamayan ng Ibabaw. Then, noong 1649, pinangunahan ni Agustin Sumuroy ang pag-aalsa laban sa sapilitang paggawa o pagtatrabaho sa barko sa Cavite na pinapatupad ng mga Kastila. Isang mahalagang bahagi ng mga kasaysayan ng Samar ang pag-aaplas nito. Then, noong 1655, itinatag sa bisa ng Republic Act No. 4221 sa pangunguna ni Congressman Elijah D. Balite. Hinati ang Samar sa 3 probinsya na ang tawag ay Northern Samar, Eastern Samar, at sa kasalukuyan ay tinatawag na Western Samar. Next po. So, doon naman tayo sa modern history. So, sa aspeto ng kultura, konektado sa mga Bisaya at kilala ang mga waray-waray sa kanilang tapang at kabayanihan. Ang pangunahin nilang kabuhayan ay pagsasaka, pangingisda. Kilala rin sila sa paglalala ng tikog, isang makinis at magandang klase ng banig. Meron din silang iba't ibang produkto gaya ng tuyong isda at mga produktong galing sa kanilang yamang dagat. Doon naman tayo sa turismo at kalikasan. Marami silang likas na tanawin tulad ng Calvega Cave at mga talon. Next po. Doon naman tayo sa Western Samar. Next po. So, dun sa pre-colonial and Spanish era, dito naman po is bago pa dumating ang mga Kastila at ang panahon ng Kastila, ang isla ng Samar ay kilala sa iba't ibang pangalan gaya ng Samar, Ibabaw, Atyan at Tanjaya. Ang pangalang Samar ay pinaniniwala ang galing sa maling pagkakaintindi ng Kastila sa salitang samad na ang ibig sabihin ay sugat. Narinig lamang nila mula sa katutuboong nakasalubong nila sa Humonhon. Dumating ang mga misyonaryong Jesuita noong 1596 at pinakilala ang pananampalatayang Katoliko. Nang umalis sila noong 1768, pinalitan sila ng mga Franciscano. Noong una, bahagi ang Samar ng probinsya ng Leyte at noong 1935, ito ay naging hiwalay sa probinsya
ng mga Amerikano at ang ikalawang digmaan. Ay, next po pa ng isla. Doon naman tayo sa American period and World War II. So dito, sinakop ng persahang Amerikano ang Katbalogan noong Enero 1990 at naging lungsod ito noong 1902. Naganap ang labanan sa Samar noong October 1944. Isa itong mahalagang laban sa dagat kung saan lumaban ang mga barkong Amerikano laban sa may malaking pwersa ng mga Hapon. Next po. Then doon naman tayo sa post-war division and remaining. Doon naman po sa pagkakahati at pagpapalit ng pangalan pagkatapos ng digmaan. Noong 1965, hinati ang buong isla ng Samar sa 3 probinsya sa bisa ng Republic Act 1421 sa pangalang Northern Samar, Eastern Samar, at Western Samar. Noong 1969, sa pamamagitan ng RA 5650, pinalitan ng pangalan ng Western Samar at ginawa na lamang itong Samar. Next po. Doon naman tayo sa cultural and economic aspect. Dito, ang rehiyon ay bahagi ng kultura ng mga Bisaya. Kilala sila sa kanilang tapang at waray-waray na pamana. Ang pangunahin nilang hanap buhay ay ang agriculture at pangingisda. Kilala din ng Samar sa pagbabahagi ng tikok o banig na may masilimuot na disenyo, pati na rin sa produktong gaya ng tuyong isda at iba pang yamang dagat. Tanyag din ito sa mga likas na tanawin tulad ng Talbega Cave at mga talon. Next po. We're done. So, early history, Magellan arrives. In 1521, Ferdinand Magellan and his crew landed on Homonhon and then on now Limasawa, an island at the southern tip of Leyte. First Mass, the first Roman Catholic Mass in Philippines was celebrated at Limasawa, an event significant to history of southern Leyte, Spanish colonial era. The region was part of Leyte, with some province existing. Wait lang, nawala yung PowerPoint. So, region was Leyte, with sub-province existing that covered the western and southern towns. Next po. So, separation from Leyte. Southern Leyte was officially separated from mother province of Leyte on May 22, 1959. Inauguration, the new province was inaugurated on July 1, 1960 with Maasin City as its capital. Father of Southern Leyte, Nicanor Ignace, celebrate as father of Southern Leyte for drafting the legislation from establish the province. Next po. So, key historical event and figures. Limasawa. The island of Limasawa is historically significant site globally recognized for the celebration of first Mass in the Philippines. St. Bernard. The municipality of St. Bernard was created in 1954. In 2006, the town gained international attention to the devastating Ginsagon Island landslide which resulted in burial of an interbarangay of relocation of its residents. Next po. Zamboanga Peninsula. Next. Noon pa man sa naunang panahon, ang Zamboanga Peninsula ay tirahan ng mga Subanen na naninirahan sa tabi ng ilog at ng mga Samabawjan at Yakan na naninirahan sa baybayin. Dumating din ang mga Malay at tinawag yung mga lugar na Jampangan o Land of Flowers. Sa bandang 13th century, may mga tausog mula Mindanao at dumating at naninirahan dito. Next po. Pagsapit ng panahon ng mga Kastila, itinatag ang Zamboanga bilang isang pamayan noong 1635. Dito rin itinayo ang Fort Pilar bilang
depensa laban sa mga pirata. Dahil sa mahabang impluwensya ng mga Kastila, nabuo ang kakaibang kulturang nakabatay sa Espanyol at naging kilala ang Zamboanga City bilang Asian Latin City. Next. Pagkatapos ng Kastila, dumating ang mga Amerikano sa mga ilalim na mas lalong lumago ang Zamboanga City. Noong 1892, ipinatapon si Dr. Jose Rizal sa Dapitan, Zamboanga del Norte, kung saan siya nanirahan 4 na taon. Nang sumiklab ang World War II, naranasan din ng rehiyon ang pananakop ng mga Hapon. Next po. Okay na ba? Next na. Bilang Region 6. Bilang Region 8. Ito ay tahanan ng iba't ibang grupo gaya ng Subanen, Tausug, Yakan at Samabaudan na nagbibigay kulay sa kultura ng buong rehiyon. Next po. Zamboanga del Norte. Next. Ang Zamboanga del Norte ay bahagi rin ng kasaysayan ng buong peninsula. Noon, ang Subanen ang nakatira sa mga ilog, habang ang mga Samar, Banjao at Yakan ay sa mga baybayin. May Tausug din na dumating mula sa Mindanao. Sa panahon ng Kastila, nagtayo sila ng mga pamayanan at sa Dapitan at sinukon at gumawa ng mga kuta laban sa mga pirata. Dati, kasama pa ang Zamboanga del Norte sa mas malaking Zamboanga Province. Next. Kalaunan, ito ay naging hiwalay sa sariling probinsya. Ang Dapitan ang naging kilala dahil dito ipinatapon si Dr. Jose Rizal. Malaki ang kanyang naiambag sa lugar sa 4 na taon sa kanyang paninirahan. Next po. Sa kasalukuyan, Dipolog City ang kabisera ng probinsya. Ito ay kilala bilang gateway to Western Mindanao and the Zamboanga Peninsula. Next. Zamboanga del Sur. Next. Sa pre-colonial era, ang Subanen na tinatawag na People of River ang unang naninirahan sa lugar. Noong panahon ng Kastila, nagtayo sila ng settlement at garrison sa rehiyon noong 1569. Maraming pangalan ng lugar ang binago at ginawang estilong Kastila. Next po. Pagsapit na ika-20 siglo, unti-unting nabubuo ang mga bayan. Margos sa tubig ang kinikilalang pinakamatanda bayan na itinatag noong 1936. Sumunod din ang iba pang bayan tulad ng Aurora. Pagkatyan naman ang napiling maging kabisera ng probinsya at ngayon nagsisilbing regional center. Next po. Ngayon, kilala ang Zamboanga del Sur sa masiglang kultura at ekonomiya. Ang mga Subanen at iba pang grupo ay nagbibigay ng yaman sa kultura ng probinsya. Ang ekonomiya naman ay nakasandal sa agrikultura, pangingisda at pamimili. Bawat taon, ipinagdiriwang ang Megayan Festival kung saan ipinakikita ang mga produkto at tradisyon ng iba't ibang bayan. Next na. Next. Wait lang. Zamboanga Sibugay. Next. Noong pre-colonial period, ang Zamboanga Sibugay ay tinitirahan ng mga Subanen. Sa panahon ng Kastila, hindi pa ito isang hiwalay na probinsya. Noong 1917, naitatag ang Next. Pagsapit ng 1950s at 1960s, dumami ang naninirahan sa lugar dahil sa pagbukas ng paaralan at proyekto ng Summer Mining Company sa buog at ang pagtatayo ng Pagadian Zamboanga National Highway. Next.
Next na. Zamboanga City. Ang next. Yan. Ang Zamboanga ay dating tinitirahan ng mga Subanen. Bago dumating ang mga Kastila noong 1635, nagtayo sila ng Fort Pillar bilang depensa at naging sentro ito ng pamahalaan at Kristyanismo. Pero naapektuhan ang pamumuhay ng mga katutubo. Next. Ang pangalang Zamboanga ay inuugnay sa salitang Malay na Jambangan, na ibig sabihin ay lupain ng mga bulaklak dahil sa masaganang flora at ng lugar. Next. Noong 1635, itinayo ng mga Kastila ang Fort Pillar bilang pananggal laban sa mga banta. Next. Next po. Ang Mountain Province ay dating isang malaking espesyal na lalawigan sa relihiyon ng Cordillera sa Pilipinas. Itinatag ito noong 1907 at binuo ng mga sub-probinsya tulad ng Bontoc, Ifugao, Kalinga, Benguet at Apayao. Si Samuel Cain ang naging unang gobernador at ang Bontoc ang naging kabisera. Kalaunan, ang mga sub-probinsya ay naging hiwalay sa mga lalawigan. Next po. Noong isang taong pagkatapos ng nahati pa ang Mountain Province sa 7, sub-probinsya, Benguet, Bontoc, Ifugao, Lipanto, Aburayan, Kalingat, at Apayao. Sa kalaunan, pinagsama ang Aburayan sa Bontoc at mga Kalipanto sa Benguet, kaya naging 5. Na lamang ang sub-probinsya na kilala bilang Ibak, Bontoc, Ifugao, Benguet, Apayao at Kalinga. Hindi doon natapos ang paghahati. Patuloy na nananawagan ang katutubong taga-bundok para sa mas maayos na praktikal politika tulad ni Honorable Henry Comora, kinatawan ng Benguet noong 1925, ang tumulong sa pagsulong sa prosesong ito. Next po. Noong 1962, tumulong sina Honorable Alfredo G. Lamen at Honorable Luis Hora, at noong 1965 naman sina Honorable Luyan at Honorable Hora sa pagsulong ng paghahati ng Mountain Province. Sa wakas noong Hunyo 18, 1966, official na nahati ang Mountain Province sa 5 hiwalay na lalawigan sa bisa ng RA 4695 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Q. Marcos. Ang mga bagong lalawigan ay Benguet, Kalinga, Apayao, Ifugao at Mountain Province. Ang dating sub-probinsya ng Bontoc ay naging Mountain Province na ngayon at ang Bontoc ay naging kabisera nito. Next po. Noong Biyernes, Abril 7, 1967, isang taong matapos aprubahan ang Subdivisions Law Official nang naging gumagana ang buong Mountain Province kasama mga unang opisyal tulad ni Luis Hora, Congressman, Alfredo G. Lamen, Gobernador, Victor S. Dominguez, Vice Gobernador, at ang mga board members na sina Pio Felwa, Alfonso Layog, at Alejo Manao. Ang Abril 7 ay tinakda bilang anibersaryo ng pagkatatag ng lalawigan sa bisa ng Provincial Board, Resolution number 69 noong Hunyo 10, 1980. Noong February 28, 1993, idineklara si Pangulong Fidel V. Ramos ang Abril 7 bilang Mountain Province Foundation Day sa pamamagitan ng Proclamation number 14. Ifugao. Next po. Noong una, bahagi ang Ifugao ng dating Mountain Province. Naging hiwalay itong lalawigan noong Hunyo 18, 1966 dahil sa Republic Act No. 4695 o ang Division Law Kalinga
na Apayao at Mountain Province. Ang salitang Ifugao ay nangangahulang burol o hill. Next. Noong panahon ng mga Kastila, ang tawag na pugo ay naging pugaw. At sa pagdating ng mga Amerikano, ito ay naging Ifugao. Ang lalawigan ng Ifugao ay isang landlocked na lugar na matatagpuan sa paanan ng Cordillera Mountain Range. Napapaligiran ito ng mga bundok ng Benguet, Canlura, Nueva Vizcaya sa timog, Isabela sa silangan at Mountain Province naman sa hilaga. Na humigit kumulang 120 degrees 47 longitude ang lokasyon nito.